bahay ang biktima. Kailangan natin siyurin lahat ng missing person report sa area na to. Posibleng di taga rito yung biktima. Kailangan linisin ko ulit ito. Pinuntahan naman nila David at Edgar yung morgue sa hospital na pinagdalahan kay Moises noong nasaksak ito para kunin yung bangkay niya dahil may nag-report na patay na siya dahil nasaksak sa rumble. Pinaliwanag naman ng staff na tinignan na nila sa records nila na totoong dinala siya doon pero walang katawan sa morgue nila. Nainis naman si Edgar at sinaad niyang imposibleng mawala ang bangkay ni Moises na agad namang sinaad ni David na posibleng may nagpuslit. Habang kinausap naman ni Rafael si Moises at sinaad niyang hindi na rin sila pwedeng magtagal sa rest house. Tinanong ng binata kung talagang gusto siyang tulungan ng Vice Presidente at paano niya gagawin ang bagay na yun. Pinaliwanag naman ni Rafael na ang mahalaga sa mga sandaling yun ay hindi nila malaman kung asaan siya dahil ang alam ng mga kalaban nila ay patay na ang binata at hindi madali na malaman nila Jaime agad na nawawala lang siya. Nanindigan naman ang binata na tapos na siya sa pagtatago at kakampi niya ang presidente na sa pagkakaalam niya ay buhay pa siya. Giniit naman ni Rafael na buhay pa ang presidente pero maliit na ang tsansa na makakasurvive pa ito kaya natahimik naman ang binata. Habang pinupunasan naman ni Danica ang papa niya ay sinaad niyang alam niyang gigising siya na kahit lahat sila ay sinasabing malabo na at kahit lahat sila ay susuko na at parang gusto talaga nilang mawala na ang papa niya pero nangako siyang hindi siya papayag at dapat siya rin. Sabay sinabihan pa niyang matigas ang ulo ng papa niya na sa kanya siya nagmana. Hiniling ni Danica sa papa niya na ipakita niyang hindi siya kaya nila Jaime na agad naman niyang ginalaw ang mga daliri niya. Pagdating naman ng mga investigador sa site ay agad nilang inayos yung mga kalansay nang saktong dumating naman si Mercedes. Nang nililinisan nila yung bungo ni Christine ay naalala niya ang dalaga noong nasaksak niya ito. Habang nasa daan naman na sila Rafael ay sinaad niya kay Moises na hindi na siya ligtas sa rest house nila kaya agad tinanong ng binata kung saan na sila pupunta at kung saan siya dadalhin na agad namang sinaad ng Vice Presidente na may iba pa siyang property na galit pa ang hiniling ng binata na ibaba na siya dahil ayaw na niyang sumama sa kanya. Agad namang sinaad ni Rafael na hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin siya naniniwala na gusto niya itong tulungan. Habang sumugod naman si Mang Estong sa kulungan para bisitahin sana si Moises pero hindi siya pinapasok kaya sinumbat niya sa mga gwardya na pati sila ay nabayaran na ng mga sagrado. Giniit naman ng gwardya na tapos na ang oras ng dalaw kaya pinagtabuyan nila ang matanda. Dahil naman sa narinig ni Jaime na nag-apply si Divine ng visa kasama ng anak niya ay inalok niya ito na mangibang bansa sila para makapasyal pero tinanggihan siya ni Divine kaya mas lalong nagduda si Jaime. Kinagabihan naman ay pinuntahan nila Jaime at Mercedes ang kalansay ni Christine sa presinto. Pinaliwanag naman ni Agent Anthony na based sa preliminary investigation ay maaaring biktima ng foul play ang biktima dahil may damage sa ulo niya na dahilan ng paghampas ng killer at may damage din sa mga ribs niya. Agad tinanong ni Jaime kung masasabi pa nila kung ilang taon na ang nakalibing ang biktima sa site na agad namang pinaliwanag ni Anthony na mahirap nang i-determine ang exact time frame na pinakita pa niyan ang mga nakuha nilang ebidensya mula sa kalansay na kinagkulat ni Mercedes. Habang makikilala na ni Mang Estong ang kalansay ng dalaga sa pamamagitan ng hikaw na binigay niya noon kay Christine na naiwan ng nanay nila noong namatay na siya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.